Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. This is our first Sunday of November. So, we have to dive in our next topic series, which is giving. So, tunghayan natin ang mensahe sa umagang ito dahil ang pagbibigay ay napaka-importanting bagay sa ating mga buhay, lalo dito sa iglesia, sapagkat sa ating pagbibigay, na-achieve natin yung mga bagay na kahit malaki, pag tayo ay nagbibigay, nagtulong-tulong, kaya nating maipundar ang isang bagay na kahit malaking halaga dahil tayo ay nagbibigay. Di ba? Mayroon tayong ebidensya, yung ating harabas. 3 years na ba yun, Pastor? 3 years yung harabas? Magti 3 years na sa February. Di ba? 2 years na lang. Yun ay produkto ng ating pagbibigay, ng ating mga pledges. So, ayun, yung ating bakod sa Kalawan. Basta pag generous heart, meron tayong ma-achieve. Mamaya, lalo tayong lalalim dun sa pag-aaral ng ating giving. Tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na kami ay narito sa inyong iglesia upang makapag-aral ng iyong salita. Panginoon, samahan niyo po kami, patuloy na gabayan, ang banal na Espiritu ang siyang manguna, at alisin niyo po sa amin, sa mga puso namin, Panginoon, ang mga hindrances. Bagkos, empower us, O Lord. Palakasin mo ang aming buhay espiritual. At sa aming pag-aaral, Panginoon, ang iyong mga salita ay patuloy niyong ipunla sa aming mga puso ang iyong mga salita upang patuloy itong mamunga, Panginoon, at patuloy naming mailapat sa aming araw-araw na pamumuhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na makakapakinig ng iyong salita, maging yung physical na narito, o nasa online man, o saan mga lugar sila naroroon, Panginoon, ang salita mo ang kumilos sa kanilang buhay. Panginoon, itago niyo lamang po ang aking sarili sa iyong likuran. Hindi po ako ang makita, bagkos ang kadakilaan mo at kapangyarihan ng iyong salita. Patuloy na proteksyonan mo ang aming broadcast, Panginoon. Naway ang mga salita mo ay patuloy na magturo sa amin ng tamang kalooban patungkol sa iyong patungkol sa pagsunod namin sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Patungkol doon sa ating scripture reading, paki-slide po ang ating topic, kapatid. Ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay sacrificial giving, which is ito yung ang munting pera ng mahirap na balo. Yung ating teksto ay ang kwento nito ay tungkol sa isang mahirap na balo na nagbigay ng 2 maliit na barya. So sa kanyang pagbibigay ay nasaksihan mismo ito ng Panginoong Hesus habang nakaupo malapit sa kabangyaman ng templo. Ito yung kadarating lamang ni Jesus mula sa kanyang travel at naupo doon sa kabangyaman ng templo. So mayroong mayayamang nagbigay bukod sa balo. Ngunit sinabi ni Jesus na siya ay nagbigay ng higit sa lahat ng mga ito. Makikita natin na hindi sinusukat ng Diyos ang ating mga alay o regalo, sa halip ay tinitingnan niya ang laki ng ating mga puso. Tanong mga kapatid, paki-slide po. Ayan, paano ba tayo magbigay? Ayan, nagbibigay lang ba tayo kapag komportable o kapag marami tayong natitira? Ibig sabihin, komportable ka na doon sa mga gastusin mo, saka mo lamang ibibigay sa Panginoon yung iba. Paano kung hindi nagkasya yung pera mo doon sa gastusin mo? Wala ka nang ibibigay ngayon. Di ba? Naalala ko one time yung Bible study doon sa aming bahay ni Pastor Boying and then Pastor Cesar. Tungkol sa pagbibigay yung aming topic. Sabi, may tanong doon na,
Kung wala kang kakayahang pinansyal, ano ang iyong gagawin upang ikaw ay makapagbigay? Ganito ang aking sinagot. Matagal na po yun pero naungkat pa rin sa aking isipan ang ganong kasagutan. Ang sagot ko kina pastor, uuwi ako sa aking bahay at titingnan kung ano ang dapat kong ibigay. Di ba? Nag-isip ka ng positibo. Hindi mo kagad sinabing, ay, hindi ako magbibigay, wala akong pera. Pero hindi lahat pera ang pinag-uusapan sa pagbibigay. So, isipin mo muli kung ano ang dalawang barya sa iyong buhay. Maybe it's your time, your energy, your talents, may it be music, dance, art. May sumba tayo dyan. Anything or maybe even your comfort zone. Isinusuko ba natin ito sa Diyos o pinipigilan? Okay, take a look at this. Alam niyo itong responsive reading natin kanina, patungkol dun sa babaeng nagdala ng alabastro. Meron din itong account sa Marcos 14, verse 3 to 9, kung inyong babasahin. So, kasama ang kanyang hindi pinangalan ng espiritual na kapatid sa Marcos 14, verse 3 to 9, ang mahirap na balo ng Marcos 12, verses 41 to 44, ay nabuhay ng walang kamatayan saan man ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay ipahayag. Bakit? Bakit daw nabuhay? Dahil sa parehong pagkakataon ay ibinigay ng mga babae ang kanilang makakaya para parangalan ang Panginoon. Di ba? Dalawang babae, magkaiba yung handog, yung isa mamahalin, yung isa 2 pirasong barya. Pero ang regalo ay ng isa ay talagang malaki at magastos. Pinanghinayangan pa nga ni Judas yun eh. Bakit daw binuo sa Panginoon imbis na ibinenta? Dahil ibibigay sa mahirap yung pinagbentahan. So, ngunit, ang isa ay maliit at halos wala. Ngunit ang issue sa parehong pagkakataon ay hindi kung ano ang kanilang ibinigay, ngunit kung bakit sila nagbigay. Di ba? Kung sa atin kaya ba nating ialay yung mamahaling pabango sa ating tatay, nanay? O lalo na siguro, pagka nakita mo, o kaya kahit hindi mo alam na si Kristo pala yun, inalayan mo ng ganung kamahal na pabango. So, pagdating sa usapin ng pera, dalawang katotohanan ang tiyak. Una, maraming sinasabi ang Biblia tungkol dito. Pangalawa, eto na. Karamihan sa mga tao ay hindi gustong marinig kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Pag pera ang pinag-uusapan, maraming sinasabi ang Biblia tungkol dito. Subalit ang mga tao, hindi gustong marinig kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. So, gayon pa man, kailangan nating marinig kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa paksa. Dahil tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo 6:21, paki-slide po. Ayan, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Pagka ikaw pala mapera, yung puso mo nasa pera na. Pasalamat tayo, wala tayong pera. Kahit nga yung meron naman, kahit wala tayong puso, meron tayong pagsuko. Pag kailangan ng pera, sinusuko kung ano meron para mapalitan ng pera, pwede natin gamitin bills na pambayad. Hindi mo naman pwedeng ibayad yung alahas eh. So, maliwanag na ang mahirap na balo ng tekstong ito ay nasa tamang lugar, ang kanyang puso. Di ba? 2 barya. Yun lamang ang nasa kanya, pero hinulog pa. Ayan. Tingnan natin ang ating unang puntos.
Ayan, nakikita ni Jesus ang ibinibigay natin. Sige po, paki-slide po. Ayan, umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmamasdan ang mga taong naghuhulog ng pera. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Ayan, pakisunod po sa verse 42. Ayan ang, may lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. Di ba? So, makapangyarihan ang konteksto ng kwentong ito. Binanggit ng naunang talata ang mga balo bilang layunin ng pagsasamantala sa relihiyon. Paki-slide po, meron tayong verse 40 dyan. Ayan o. Dinadaya nila ang mga byuda para makuha ang mga ari-arian ng mga ito at pinagtatakpan nila ang mga ginagawa nila sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Ang mga taong ito'y tatanggap ng mas mabigat na parusa. So, ang simpleng kabanalan ng dukang balo na ito ay lubos na kabaligtaran sa makasarili. Makasariling ambisyon ng mga eskriba. Sa babaeng ito ay nakatagpo tayo ng isang kahangahangang halimbawa ng isa na inibig ang Panginoon niyang Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas. Meron tayong slide po dyan. Ayan, kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Sa Marcos, Kabanata 12, talata 30. Di ba? Yung ating balong byuda, balong babae, matanda, ay kahanga-hanga ang kanyang ginawa during those time. So, tingnan natin ang obserbasyon ni Jesus sa templo. Ayan, may slide po tayo dyan. Una, marami ang nagbibigay dahil marami sila sa verse 41. Marami silang pera. Si Jesus ay pinanood ang mga tao na naglalagay ng pera sa kahon ng handog. Bawat coin na mahulog ay maririnig. Oh? I think during those time, wala pang paper bills, kaya puro coins. Siyempre, pagka marami kang hinulog doon na coins, mahaba ang tunog na maririnig ng mga naroon. Oo, yung 2 barya, pag patak nun, wala na kaagad. Pero pagka tuloy-tuloy, malakas ang tunog noon. Bawat coin na mahulog ay maririnig. Ang dami mong binigay, mas malaki ang ingay na gagawin mo. Di ba? At syempre, mas malaki ang ingay, mas malaki ang atensyon na makukuha mo sa iyong sarili. Oh, pagka marami titinginan yung mga tao, aba, ang yaman naman nun, ang daming binigay. Pinupuri ka ngayon ng mga tao. So, napanood ni Jesus ang maraming mayamang tao ang naglalagay ng malaking halaga. Ito na yung mayayaman. Ang mayayaman, ang makapangyarihan, ang mga maimpluwensyang nagbigay at nagbigay sila ng marami dahil marami sila. Siyempre, big time eh. Walang alinlangan na ang mga taong nanunood ay humanga. Subalit, ano ang saloobin ng Panginoon sa tagpong yon? Ayan. Sa number 2, ibinibigay ng iba ang lahat kahit kukunti lang ang mayroon. Ayan na, dyan na papasok ngayon si widow. So, ang ating Panginoon ay isang matalas na tagamasid ng buhay. Matindi ang ating Panginoon. Higit pa siya sa CCTV. Nasaan ka man, magtago ka man, huli ka. Nasaksihan niya ang mapagbigay at sakripisyong regalo ng isang mahirap na balo. Hindi man lang siya napansin ng lahat, ngunit nakita siya ni Jesus. Siyempre, sinong papansin dun? Pagpatak dun, wala na kagad yung tunog. Hindi mo makukuha yung atensyon ng mga taong naroon sa templo. Pero, nakita siya ng higit sa lahat.
ng ating Panginoong Hesus. Simple, ngunit kapansin-pansin ang focus ng atensyon ay nagbabago mula sa marami tungo sa isa na lamang. At kung sino siya ay, una, isang babae, isang mahirap na babae, isang babaeng balo. Balo na, wala pang hanap buhay, dalawa na lang ang coins niya, hinulog pa. So, walang alinlangan na dumating siyang mag-isa, tahimik na umasa na walang makakapansin sa kanya. Hindi naman kailangan ng byuda ng napansin siya ng mga taong naroon. At ang lahat na maibibigay niya ay kabilang sa pinakamaliit, sa mga regalong ibinigay niya sa araw na yon. So siya yung pinakamaliit na ibinigay doon sa handog sa templo. Pero later on, tingnan natin kung ano ang nangyari. So ang lahat na idiniposito niya sa kabangyaman ay 2 maliit na baryang tanso. Naalala ko minsan yung ibang bata, bigyan mo ng piso, ihagis pa sa iyo. Kasi walang halaga. Lalo na siguro to, 2 baryang tanso. Kahit nga bigyan mo ngayon ng baon na 100, reklamo pa, kulang to kasi yung pamasahe mahal. Di ba? So, yung maliit na baryang tanso na kumikita ng 1 sentimos. So, ang 2 barya, ang pinakamaliit na tansong baryang Hudyo, na umiikot sa Palestine during those times. Ito ay katumbas ng 1/64 ng isang Romanong dinaryo. Gayon pa man, pinapaalala sa atin na, paki-slide po, 1 Samuel 16 verse 7. Yan. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin ng gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso. Ayon sa Panginoon, sa puso siya tumitingin. So, ang talata ng Marcos 12 verses 44 ay nagpapaalam sa atin ng isang bagay na alam ni Jesus na hindi alam ng iba. Ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya at kahit na maliit ito sa mata ng tao, marami yon sa Diyos. Ayan. Sige po, paki-slide po. Ayan, pangalawang puntos. Alam ni Jesus kung bakit tayo nagbibigay. Kapag binasa natin yung talata ng Marcos 12 verses 43, paki-slide po. May verse tayo dyan. Ayan. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinasabi ko sa inyo ang totoo. Mas malaki ang ibinigay ng biyudang yon kaysa sa lahat ng nagbigay. Sa verse 44, mamaya na yung verse 44. Sige. Ayan. Sa pamamagitan ng malalim at banal na pananaw, nakita niya ang kaloob at ang narinig. Nakita niya ang parehong gawa at ang motibo sa likod ng pagkilos. Kilala niya ang mga nagbigay dahil lamang sa iba ang nanunood at ang alam niya ang mga nagbibigay sana kung walang nanunood. At sa paghatol na malapit na niyang ibigay, muli niyang ibinabalik sa ulo nito ang sistema ng halaga ng mundo. Muli nating makikita ang isang malaking pagbaliktad sa kung ano ang talagang mahalaga sa mata ng Diyos. Sige po, paki-slide po ulit. Yung ating puto ng yan. Yan yung 2 barya ng ating balo. Ang sinasabi, 2 mites. May Greek word na leptos. Yung mites po dyan, hindi po yan yung peste sa bahay, ha? Ayan. Yung leptos na yon na sinasabi na worth a quadrans, Greek quadrantes, 1/64 of a denarius. Yan po yung equivalent ng 2 mites nung nakaraang panahon.
Ngayon, sinasabi dyan, if a day's wage was $25, a quadrans would be worth 75 cents. A mite, 40 cents. So, ibig sabihin, kung 40 cents yung isang barya, meron lang 80 cents yung balo. At kung ano ang mabibili ng halagang yon, few vegetable and small amount of grains. Ganun ang value ng perang yon. Pero, kahit maliit yung halaga ng binigay ng balo, pero siya ang umani ng atensyon ng ating Panginoon. Pinabilib niya ang ating Panginoon sa eksenang yon. Sapagkat yung malalaking nagbigay, mayayaman yun. Kahit malaki ang ibinigay nila, meron pa silang perang natira sa bahay, sa bangko, o sa ampamang institusyon. Pero yung mahirap na balo, wala na siyang tira kahit sa bahay. Lahat na yun. Sige po, next slide po. Ayan. Sabi sa Marcos 12 verses 44, sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumubrang pera nila, pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. So, ibig sabihin, pag ibinigay lahat, wala nang tira. Wala namang deposito yung byuda kasi wala nga siyang trabaho eh. Oh. Kaya't tingnan natin kung ano yung mga prinsipyo ng pagbibigay. Paki-slide po uli. Ayan. Number 1, ang pagbibigay ng sakripisyo ay nagpaparangal kay Kristo kahit na ang halaga ay hindi masyadong malaki. Di ba? So, tinawag ni Jesus ang mga disipulo sa ating talata 43. Siya ay nagsisimula at nagtatapos sa pamamagitan ng pagpupuri, hindi sa mayayaman, kundi sa mahihirap. Bakit? Una, dahil ang balo ay nagbigay ng higit sa lahat. Ano? At paano kaya? Pangalawa, dahil inilagay niya sa kanyang kahirapan ang lahat ng mayroon siya, lahat ng kailangan niya sa kanyang buhay. Yung sinabi sa verse 44. Di ba? Tandaan na mayroon siya lamang 2 barya, kaya maaari niyang itago ang isa. Pero, hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa itago ang isa. Kung tayo kaya yung nasa eksenang ganon, magbibigay pa kaya tayo? 2 barya, mababa ang halaga. Binigay niya pa lahat, di tinabi yung isa. Nagbigay siya ng buong sakripisyo. Yan, binigay niya lahat. Wala na siyang maibibigay pa. Ito ang maganda, oh. Hindi malaki ang halaga, ngunit malaki ang sakripisyo. Ayan. Tingnan nyo. Ayan, yung pangalawa. Ang komportableng pagbibigay ay hindi nagpaparangal kanino man kahit na malaki ang halaga. Ayan, baliktad na sila, oh. Nagbigay ka na ng marami, hindi ka pa pinarangalan. Bakit? Iyon ay sobra lamang sa iyong kabuhayan. Marami ka pang nakatago sa bahay nyo, sa bangko. Nakita ni Jesus ang lahat sa talata 43. Ano ang problema rito? So, una, ang iba ay nagambag dahil sa kanilang mga kasaganaan. Ayun, di ba? Masagana siya, marami binigay. Ang kanilang pagbibigay, hindi sakripisyo. Ito ay komportable ng kanilang buhay. Ang ibinigay nila ay hindi isang mahirap na desisyon. Ito ay isang madali.
Ano ang halaga nito sa kanila? Sa liwanag ng kung ano ang mayroon sila. Di ba? Hindi gaano. Baliwala yun sa mayayaman. Talagang ibinigay ba nila sa Diyos ang kanilang makakaya? Hindi po. Hindi nagbigay sila ng madali at maginhawa. Madali at maginhawa ang kanilang pagbibigay. So, ang mayaman ay nagbigay mula sa kanilang kasaganaan, ngunit ang mahirap na balo ay nagbigay ng lahat ng kanyang tinatangkilik. So, para sa mayayaman, ang kanilang mga regalo ay isang maliit na kontribusyon, ngunit para sa balo, ang kanyang regalo ay isang tunay na pagtatalaga ng kanyang buong buhay. Naantig si Jesus sa sakripisyong ipinamalas ng balo. Di ba? Doon pa lang sa aktong nakita ni Jesus, may commendation na doon siya sa balo. Mas malaki ang ibinigay ng matandang biyudang yan, kahit dadalawang kusing. Ayan, paki-slide po uli. Ayan. Ano ang layunin ng Diyos para sa pera? Ayan. Tingnan natin yung pera. So, lahat ng ating mga pangangailangan ay nilayo ng Diyos na tulungan tayong maranasan ang espiritual na paglago sa pagiging katulad ni Kristo. Yung pera na sinasabi ay isang tangible medium of exchange. Ito yung isang physical na bagay na ginagamit ng Diyos sa pagbibigay ng ating mga pangangailangan at pagpapalaki sa atin. Sa makatuwid, ang pinakalayunin ng Diyos sa pera ay espiritual na paglago. So, tingnan natin yung 6 na layunin ng Diyos para sa pera na matutukoy natin sa kasulatan. Paki-slide po ulit. Ayan. Una, nais ng Diyos na palaguin tayo sa espiritual sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ayon sa Lucas 6:38, buksan nyo na lamang po ang inyong mga Biblia at sundan nyo po ang aking pagbasa. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo sapagkat kung gaano kayo magbigay sa iba, ganon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Ayan. Kung ikaw ay generous giver, generous din ang Diyos sa iyo. Pero kung ikaw ay, anong tawag doon sa Ilocano? Awantikwalta? Alam mo yung matandang balo, siya ay matalino at mapagbigay. Nakikita siya ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay matalino at mapagbigay at ikaw ay makadiyos, mas lalo kang magbibigay. Sabi doon sa ating talatang pinag-aaralan, nakita ka ng Diyos kung paano ka magbigay. Kaya kung ikaw ay generous, kitang-kita ka ng Diyos. Kung ikaw ay madamot, kita ka rin ng Diyos. Oh. Remember na pag tayo ay bumalik sa ating Creator, pagka tayo ay nabubuhay dito sa lupa, lahat ng ginagawa natin nakalista sa langit. At pag bumalik tayo doon sa ating Creator, meron tayong reward. Paano kung nakikita, nakalista sa'yo doon sa langit ang damot-damot natin? Ano ang reward natin? Ayan. Sige. Pangalawa, nais ng Diyos na tustusan ang kanyang ministeryo sa lupa sa pamamagitan natin para sa kanyang kaluwalhatian at ikabubuti natin. So, Malakay 3 verse 10, ang sabi, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough for it. Tama ba yun?
Yan. Kaya tingnan natin ang ating mga pledges sa ating iglesia. Sinasabi dyan, no? Bring the whole tithe in the storehouse. Para tustusan ang kanyang ministeryo. Siguro kaya tayo nagkukulang dito sa ating mga gastusin dahil hindi natin sinusunod yung sinasabi ng Panginoon about sa giving sa kanyang iglesia. Hindi ba? Kaya tingnan natin, reviewin natin ang ating mga pledges. Malapit nang matapos ang taon. Next slide po. Number 3. Nais ng Diyos na pagsamahin ang mga Kristiyanong may pangangailangan sa mga may labis. Ayan. 2 Corinthians 8, 1-15. Pasadahan nyo na lamang yan. Hindi ko na nilagay dito kasi mahaba. Sa pang-apat, nais ng Diyos na ihayag ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Basahin po natin ang Deuteronomy 8 verse 18. Ayon dito, pero alalahanin ninyo na ang Panginoon ng inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa iyong mga ninuno katulad ng ginawa niya ngayon. Ayan. Tayo pala ibinigyan ng kakayahang yumaman. So, next slide po. Yun, nais ng Diyos na tumulong sa pagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Mababasa natin sa Kawikaan 3 verses 5-6. Ayon dito sa 5, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Sa verse 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ayan, oh. At yung pang-anim, nais ng Diyos na tuparin ang kanyang pangako na tustusan ang ating mga pangangailangan. Mababasa natin sa Matthew 6, 31-33. At Pilipos 4, verse 19. Ayon dito sa Mateo 6, sa talata 31, kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang iyong kakainin, iinumin o susuotin. Sa talata 32, ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng iyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Sa talata 33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Yun naman, oh. Uunahin lang natin ang ating Panginoong Jesucristo at siya ang bahala sa mga pangangailangan natin. So, sige po, next slide po. Ano nga ba ang the grace of giving? Ayan. Ito ang pagbibigay bilang tugon at pasasalamat sa biyaya ng Diyos. Bilang pasasalamat sa lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos, to show our love and devotion at ang pagkilala na ang lahat ng mayroon tayo ay bunga ng kanyang mapagbiyayang aktibidad sa ating buhay. Di ba? Yung mayroon tayo, pag-aari ng Diyos yan. Mamaya, malalaman natin yan. Next slide po. Yan. Unang Kronika, Kabanata 20, talata 14. Ayon dyan. Pero sino po ba ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw na kaloob gaya nito? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Ayan. So, nagbabalik lamang tayo. Hindi natin pag-aari ang mga hawak-hawak natin. Tayo lamang ay tagapamahala, steward of those things na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, patungkol doon sa grace giving, dapat ito ay gabayan ng wastong pananaw. Paki-slide po. Ayan.
Ayan pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga ari-arian sa atin, ngunit hindi niya ibinigay sa atin ang pagmamay-ari ng mga pag-aari na iyon. Ayan Ayan, may slide po tayo dyan sa verse na yan. Unang Korinto, ayan. Kaya huwag ninyong ipagmalaki ang sinuman, sapagkat lahat ay ibinigay ng Diyos sa inyo para sa ikabubuti ninyo. So, ang lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos is for our good. Sa verse 22, ako si Apolos at si Pedro, kaming lahat ay inyo, maging ang mundo, ang buhay at kamatayan, ang kasalukuyan at hinaharap, lahat ng ito'y sa inyo. Sa verse 23, at kayo naman ay kay Kristo, at si Kristo naman ay sa Diyos. Ayan. Ngayon, kung ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang mga bagay na ito, ano naman ang kanyang layunin dito? Paki-slide po ulit. Ayan, ipinagkatiwala sapagkat, letter A, upang matugunan ang mga personal na pangangailangan. Ayan. Sa Pilipos, Kabanata 4, Talata 13, ayon dyan, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Ayan Sa talata 19, ayan, at dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Ayan, mayaman ang ating Panginoong Jesucristo. Kailangan lang natin magpailalim sa Kanya sapagkat ang anak ng Diyos, ang sumusunod sa kanyang kalooban ay nag-uumapaw ang kanyang pagpapala. Letter B, upang itayo at luwalatiin ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ko. Ayan. May slide po tayo dyan. Ayan Ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. So, pabayaan mo yung bumabati ko sa iyo ng kung ano-ano. Isipin mo ang Diyos natin. Huwag mo silang isipin. Basta't malinis ang konsensya mo, go. Yan, sa verse 24, alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Di ba? Ayan. Pangalawa, yung grace of giving should be, ito ay dapat gabayan ng mga wastong prinsipyo. Ayan. Letter A, ang pagbibigay ay dapat tingnan bilang pamumuhunan sa Diyos. Babasahin natin yung mga talata. Buksan nyo na lang yung inyong mga Bible. Sa Mateo 6, talata 19, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto, kalawang nasisira sa inyong kayamanan, at may mga magnanakaw na kukuha nito. May umapila na doon. Sa talata 20, sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira, at walang makakapasok na magnanakaw. Ayan. Sa talata 21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ayan. Kapag ikaw ay nag-i-invest ng kayamanan sa langit, may puso ka sa gawain, may puso ka sa pagbibigay,
walang alintana sa iyo ang pagod, kahit masakit ang katawan, Zumba. Di ba, Sister Sharon? Iyan. Pagka masakit ang katawan, hindi naman halata sa kembot eh. Bigay na bigay. Yan ang espiritu ng paglilingkod. Iyon. Tapos, sa Lucas 6:38, binasa na natin yung kanina, kaya hindi ko na, ito, give it shall be given unto you. So, kapag namunan ka sa Diyos, makakakuha ka ng kita, puhunan sa Diyos may kita. Ano ito? Kita na tatagal ng walang hanggan. Iyon ang magandang kita. Dahil nagbibigay ka sa gawain, namumunan ka doon sa mga gawain patungkol sa Panginoon, ayan, meron kang kita. Kapag namunan tayo ng pera sa kung ano ang nabubulok, iyan, ito naman. Ang ating mga pag-iisip ay nauubos sa pagpapanatili niya kung ano ang meron tayo. Siyempre, isipin mo, yung cheque papasok na doon sa bayad natin, yung bank account natin, kulang ng pondo, bigyan mo. Lagyan mo. Di ba? Pero dito, pag namunan tayo sa Diyos, wala kang iisipin. Bigay ka lang ng bigay. Ngunit kapag tayo ay namunan sa Diyos, ito ay hindi nagpapabigat sa atin at hindi na nagpapabigat at nagpapalalim pa ng ating relasyon sa Kanya. Ayan. Pag ikaw ay cheerful giver, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Nakalista yun sa langit. Pero pag madamot ka, nakalista ka rin sa langit. Ayan. Letter B. Kung hindi mo mahawakan ang pera, hindi mo rin kakayanin ang espiritual na kayamanan. Sa Lucas 16 verse 11. Basahin po natin. Ayon doon sa Lucas 16 verse 11, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Ayan. Kung paano natin pinamamahalaan ang pera ay karaniwang salamin ng ating espiritual na kapanahunan at pananampalataya sa Diyos. Sinabi ng Diyos na tutugunan niya ang ating mga pangangailangan kapag nagbibigay tayo. Yan ang sinasaad ng Pilipos 4 sa talata 14 hanggang 20. Kung hindi tayo magbibigay, tinatawag natin ng Diyos na sinungaling at namumuhay patungo sa Kanya sa kawalan ng pananampalataya. Hindi mo, Kristiyano ka na, tapos ang damot-damot mo magbigay. Lista ka sa langit. Maganda makalista ron, generous giver ka. Wow! Katulad nitong biyudang mahirap. So letter K, ang pagbibigay ay ang pagiging sakripisyo. Ayan yung ating scripture reading. Hindi ko nababasahin yung Marcos 12 verses 42 to 44. Ang babasahin ko ay ang 2 Corinthians 8 verses 1 and 3. 1 to 3. Sabi diyan sa unang talata, ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Sa talata 2, kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Pangatlo, makapagpapatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Tingnan mo yung Macedonian giving. Kahit sila dumaranas ng paghihirap, pero merong pa ring ibinibigay, merong pinagkakaloob. Tingnan nyo yung puso ng mga tao roon. Tayo kaya, baka kaya hindi tayo binibigyan ng ating Panginoon dahil meron tayo pero hindi naman tayo nagbibigay. Sige po, next slide po.
Ayan, letter D. Ayan na. Ang pagbibigay ay hindi lamang bagay sa kung ano ang meron tayo. Mababasa natin sa Lucas 16 verse 10. Ang sabi diyan, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. So, yung maliit na bagay natin, pag ibinigay natin yan sa Panginoon, ay nagiging malaki sa kanyang paningin dahil tayo ay may puso. Kahit maliit na, binigay pa na, pinagkaloob pa natin sa Diyos. I remember yung pahayag ni Pastor Boying na yung kanyang pantights di niya binigay dahil wala siyang pamasahe kinabukasan, pero sumunod na araw, nagkawindang-windang. Pastor Boying, totoo kayo? Kaya't wag nating pagdamutan ng Panginoon. Hindi sa atin yung hawak natin. Yun ay ibinabalik lang natin sa Kanya. Ayan, letter E. Tinutukoy ng bawat individual ang halagang ibibigay. Yan, yung Lucas 19 verse 8, ang sabi diyan, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko, at kung may nadaya kung sino man, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. This is pertaining to Zacchaeus sa tax evasion. Na siya ay tax collector, marami siyang siningil ng labis, pero nung siya ay na-convert na maging Kristiyano, ay nagkaroon siya ng pledge na itama ang kanyang maling ginagawa. So, meron na siyang pusong magbigay sapagkat na-convert na siya sa pagiging Kristiyano. Di ba? Ang ganda. So, tayong mga Kristiyano, dapat may puso na rin tayong magbigay. Remember na ang maliit na halaga pag nagsama-sama ay lumalaki. Kaya nga tayo nakakabayad ng harabas eh. Dahil pinagsasama-sama yung ating mga pledges. So, pagka may pagbibigayan, kahit wala tayong kakayahan, nagkakaroon tayo ng kakayahan. Dahil katulad ng isang walis, matibay pag nagsama-sama, pero pag nag-iisa, walang silbi. Yan tayo. Letter G, next slide po. So, yan. Ang pagbibigay ay maaaring bilang tugon sa pangangailangan, kusa at espesyal. Basahin natin yung talata dyan. Nilagay ko lang yung unang Korinto 16 verse 1 and 2 sa aking notes. Ayon dito sa unang Korinto 16, unang talata 1, ngayon, tungkol naman sa tulong na nalikom para sa pananampalataya ng Diyos sa Judea, gayahin ninyo ang ipinagawa ko sa mga iglesyang nasa Galacia. Talata 2, sa bawat linggo, ang bawat isa sa inyo'y maglaan na ng halaga ayon sa inyong kita, at ipunin ninyo ito upang pagdating ko riyan ay nakahanda na ang inyong tulong. Ayan. Pinaghahandaan. So, kung ang isang lalaki ay dumating sa iyo na may pangangailangan at maaari kang tumulong na matugunan ito, responsibilidad mong Kristiyano na gawin ito. Regular na magbigay sa Panginoon bilang pasasalamat at kagalakan, ngunit magbigay din bilang tugon sa mga partikular na pangangailangan. Sinabi dito regular, buti nga tayo tuwing may service lang at saka may mga pangangailangan. Letter H, ang pagbibigay ay dapat magsalita ng pagmamahal, hindi batas. Ano ang sinasabi ng 2 Korinto, Kabanata 8, Talata 8? Ayon dito, hindi sa inutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba para maipakita na rin ninyo sa amin na tunay ang inyong pagmamahal. So, ang pagmamahal at pasasalamat sa Diyos sa kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa ay ang bukal kung saan ang pagbibigay ng biyaya
ay dumadaloy. Iyan. Letter I, next slide po. Iyon, ang pagbibigay ay dapat planado. Babasa natin sa unang Korinto, Kabanata 16, talata 1 at 2, binasa ko na yan kanina. Ang babasahin ko na lang ay ang 2 Corinthians 8, talata 6 hanggang 7. Ayon dyan sa talata 6, dahil sa kanilang ginawa ay pinag-usapan namin si Tito na bumalik sa inyo at tapusin ang inumpisahan niyang pangungulikta ng iyong tulong para sa mga kapatid sa Judea. Talata 7, kayong mga nasa Korinto ay nangunguna sa lahat ng bagay. Malakas ang iyong pananampalataya. Magaling kayong magturo. Marami kayong alam. Masipag sa paglilingkod sa Diyos. At malaki rin ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. Ayan. Merong mga request nandun na sa kanila lahat kulang na lang yung giving. Letter L, ang pagbibigay ay ang pagiging bukas palad. Ayan. Bukas palad. Ayon dito, wala akong verse niya na. 2 Corinthians 8, verses 2 and 3. Then, Philippos 4, verses 14 to 20. Then, ang pinakauli, letter M, ang biblikal na pagbibigay ay nagbubunga ng pagpapala ng Diyos. Hindi ko pala nabanggit yung aking, doon sa letter L, kung paanong ibinigay sa atin si Kristo, dapat din tayong magbigay. Ito ang gagawin natin, yumuko, lumuhod, tumingin sa krus, at pagkatapos ay magbigay. Ayan. Itong gawa 20, talata 35, ayon dito ay, ginawa ko ito upang makita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matulungan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Hesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Ayan o. Pag ikaw pala ay nagbibigay, mas mapalad ka. Kasi yung tumatanggap, dapat din siya magbigay later on. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa mga handog na aking natanggap nitong nakaraang linggo. Ito ang mga prinsipyo ng pagbibigay na itinaguhid sa salita ng Diyos. Ang pagiging masunurin sa salita ng Diyos ay palaging magbubukas ng daan para maranasan ang kanyang mga pagpapala. Ito na, mahalaga ang hakbang na ito, kapatid. Kung naging delinkwente ka sa nakaraan, tandaan, hindi pa huli ang paggawa ng tama. Kung hindi ka giver noon, maging giver ka na ngayon. Kung hindi tayo nagbibigay noon, magbigay na tayo ngayon. Ayan. Dapat lang. Kasi marami tayong dapat na ma-achieve pagka tayo ay may pantusto sa ministeryo. Next slide po. Ayan, mga aral mula sa widow's mite.
Una, alam ng Diyos ang iyong sitwasyon. Yung babaeng balo, naghulog ng higit pa, sabi ni Jesus. Pangalawa, ang panukat ng Diyos ay iba sa panukat ng tao. Tingnan mo, 2 barya versus sa maraming pera ng mayaman. Pero yung pagbibigay mo ng konti, basta yun ay nasa puso mo, nai-impress natin ang Diyos doon. Pero kung nagbibigay ka ng marami at yun ay labis lamang ng iyong kayamanan, walang commendation sa Diyos. Pangatlo, ang pagbibigay ng iyong lahat ay nakakabilib sa Diyos. Higit sa pagbibigay ng marami. Kaya kapag nagdala tayo ng maraming pera sa Panginoon at hindi tayo naligtas, hindi siya humahanga. So, ibig sabihin, yung mga nagbigay ng malaki, baka hindi pa Kristiyano yon. Gusto ka niya muna. Pagkatapos, lahat ng mayroon ka, kinikilala mo bilang kanya. Hanggang sa puntong walang bagay na hindi mo maaring paghiwalayin, gaano man kaliit o malaki, kahit na ito ang iyong huli o ang iyong lahat. Ano ang ninanais ng Diyos dito? Gusto niya tayong lahat, hindi yung marami sa atin ang gusto niya. Kasi pagka tayo ay ginusto ng Diyos at tayo ay naging Kristiyano, magkakaroon ka ng pusong mapagbigay. Siyempre, nag-aaral ka na ng Word of God. Ito si cheerful giver ito, nakalista ka sa langit. Ito si madamo to, lista ka rin sa langit. Pang-apat, tinutukoy ng iyong sakripisyo ang iyong gantimpala. Ayan. Ito yung sakripisyo na tumutukoy sa kung ano ang halaga mo sa paggawa ng isang bagay. Katulad ng byuda, sinakripisyo niya yung 2 barya na di niya nga alam kung saan na siya kukuha ng susunod na kanyang pangkain. Pero, nagtiwala siya. Panglima, huwag maiyang magbigay ng konti. Ba't ka mahihiya? At least kahit konti, meron kang kontribusyon. Hindi naman palakihan eh. At least you do your part. Nakikita mo, ang lahat ay nagmumula sa pag-unawa at pananaw. Baka mahiya ka, konti lang itong ibibigay ko. Huwag kang mahiya kung ano meron ka. Kahit ako nga pag tithes ko kulang, sa susunod na linggo binabawi ko yon. Yun na lang pera ko, ibigay ko lahat. Sabi ko, ibigay ko na ito lahat. Bahala na bukas, may darating naman. Bahala na si Lord. Maubos man yung pera sa wallet ko. Pag uwi ko, kinabukasan, may magbabayad na sa akin. May pera na naman ako. Basta't wag kang maging madamot sa patungkol sa pagbibigay sa Diyos. Ibinabalik lamang natin ang pinagkatiwala niya sa atin. Dapat yun ang maging mindset natin. Lahat ng hawak natin, pag-aari ng Diyos yan, tayo ay binigyan lamang ng karapatang mag-steward sa mga bagay na yon. Number 6, di mo kailangan maging mayaman para magbigay o maging tagapagbigay. Ayan. Bakit hihintayin mo pa maging mayaman Maging mayaman ka muna sa paglilingkod sa Panginoon. Ang isang tao ay hindi nagbibigay dahil siya ay mayaman, ngunit dahil siya ay isang nagbibigay. Acts 20 verse 35, give and it shall be given unto you. Napakaganda, di ba? Magbigay ka muna bago ka bigyan.
Kaya siguro hindi ka binibigyan ng Diyos dahil meron kang hawak na hindi mo pinapakawalan. Hindi yan papalitan ng Diyos. Ayan, number 7, hindi palaging kikilos ang Diyos ayon sa kagustuhan ng tao. Di ba? Kung papansinin natin, wala nang susunod na pera yung balo, pero hindi siya tinulungan ng ating Diyos. Bakit? Bakit di tinulungan ni Jesus ang balo? Di ba? Ang sinasabi niya sa Jeremiah 29 verse 11, "For I have the plans for you, plans to prosper, not to harm you." Oh. Ang ganda ng pangako ng ating Panginoon. Inihahanda niya yung balo sa isang mas magandang journey ng kanyang buhay. Hindi niya tinulungan outright eh. Number 8, maging committed sa Diyos sa kabila ng iyong sitwasyon. Di ba? Tingnan nyo. Walang ideya ang balo kung saan magmumula ang susunod na pagkain, pera o piraso ng damit. Gayon pa man, hindi niya itinuring ang lahat ng sapat na lakas upang hadlangang siya'y dumalo sa pagsamba o magbigay ng handog. Di ba? Minsan tayo walang pamasahe, hindi makapag-samba. Pero itong matandang to, hindi naging rason yung kanyang 2 coins para hindi siya sumamba at makapaghandog. Ayan, para sa ating konklusyon, ano ang epekto ng 2 barya ng balo? Una, patutuo sa kanyang pananampalataya. Ayon sa Hebrew 11 verse 6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya dahil ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Pangalawa, hamon sa ating pananampalataya. Santiago 2, talata 17, ganito rin naman ang pananampalataya, kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Pangatlo, tawag sa radikal na pagkabukas palad. Gawa 20 verse 35, ginawa ko ito upang maipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matutulungan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinasabi ng Panginoong Hesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Di ba? Yung 3 binanggit dyan, nakapaloob yan sa ginawa ng biyuda. Ayan, purihin ng Diyos sa pag-aaral ng kanyang salita sa umagang ito. Tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga katuroang inimpart mo sa amin sa mga sandaling ito, Panginoon. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na magpalago nito sa aming mga puso na dapat kami ay maging cheerful giver, Panginoon, sapagkat kami lamang po ay katiwala ng iyong mga ari-arian at dapat naming matutunan ang maayos na pagbabalik nito sa inyo, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, naway ang mga salitang Panginoon ay maging baon-baon namin sa aming paghayo, Panginoon, na kung mayroon kaming makasalamuhang tao, ay patuloy naming ma-share ang magandang balita na patuloy mong pinaturo sa aming Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, naway ang aral sa umagang ito, Panginoon, ay kapupulutan ng aral ng marami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.